What's up sa inyo guys? So andito tayo ngayon para ipakita sa inyo yung Rider 150 natin. Nandito katabi ko. So meron tayong gagawin ulit sa kanya guys, no? Kita nyo, wala yung crankcase nya. So pinarepaint natin guys, no? Yung kulay niya is kulay itim. So ang papintura ko sana doon yung magnesium. Kaso hindi nila nahalap yung kulay, hindi nila natimpla. Kaya ang kinalabasan ay kulay itim. Pero okay lang guys kasi malinis naman yung pagkapintura niya guys, no. Saka tipak-tipak na dati yung pintura natin. So ito yung magneto na guys, ito. So siyempre guys, no, tinanggal muna natin to bago natin dinala sa repainting. Kasi yung ginagawa ko, hindi ko buo dinadala to. Kung ano lang yung pipinturahan, yun yung dadalhin ko, no. Para iwas sira, baka mamaya masagi to. Hindi magkakaroon ng problema guys, no. Pagdating sa motor kasi hindi ko na sinasama ang mga to pag inaayos. So nilalagay ko sa safe place para hindi siya masira guys. At syempre pag nagtanggal tayo ng ganito ay papalitan na rin natin yung gasket nya. Ito papalitan na rin natin guys. So ito na yung luma nya guys, pangit ng tignan. Pwede siyang gamitan kaso lagyan nyo ng gasket maker, pwede lang yun guys, no. So ito na yung kulay nya. Ayan guys, take note lang guys na ito ay compressor lang ginamit, no, hindi siya powder coated, pero maganda yung pagkapintura niya guys. So nasa inyo naman kung ipa-powder coat nyo at siguro nasa pag-aalaga na rin, no, kung ito ba itatagal, no. Pero sabi na nagpintura, maayos naman pang crank, pang high temp din yung ginamit niya. So, ayos din. Tapos ito yung pati yung pang taas na cover natin guys. Yan. Ito ay may halo ata na chocolate brown para makuha sana yung magnesium, pero hindi siya nakuha. Naging itim pa rin siya. Pero goods na goods naman guys, no. So ito yung mga parts na lalagay natin. Ayan. Ayan mga yan guys, no. Ayan tatlong crank. Ayan. Tapos gasket. Yung gasket natin, yung crank natin, isasalpak na natin. Then kung makikita nyo yung dating video natin guys, yung kulay niya talaga tipak-tipak. So hindi na lang siguro mapansin dun sa video kasi video lang to guys. Pero pinakita ko yung kulay niya. Parang pag nakikita mo to sa liwanag guys, no, nagkakulay brown din siya. Obserbahan ko. Ayan. Ayos din siya. So unti-untiin ko lang tong motor na to guys kasi mas maganda to sa mga labas guys. Hindi ko naman sinabi na hindi na okay yung mga naglalabasan, pero sa akin mas goods na goods yung Rider Curve kasi nagagawa ko lahat ng gusto kong gawin. Or kaya natin palakasin to na tayo lang yung gumagawa, no. So itong bagay na nito, stock na stock. Wala akong ginagalaw niyan guys, kundi ito lang sa taas niya. Nag-repress lang tayo kumbaga. Tapos itong curve na ito guys is 28 ata yung nakalagay. Orig na kehin yan guys. Tapos ayun, tinanggal ko na yung airbox na kasi hindi naman tayo nagbabiyahe ng araw-araw. Ito pa rin yung apido na nilagay ko guys. So far so good, maganda. Ayan ilalagay ko lang yung gasket nya, sasalpak na natin. So mura lang naman to guys, na 90 pesos. Pero sabi yung binilhan ko, yung mismong pinagparepaintan ko, magandang klase na gasket daw to para sa Rider 150. So, sa pagbabalik nitong crank natin guys, na huwag niyong kakalimutan ito, yung pin niya. Ito, meron siyang suotan dito guys. Ito, tapos ang pangalawa dito.
para hindi sakto yung labat yung crankcase natin guys. Balik na natin. Yan guys, no, ito siya. Yan siya. Tapos itong isa lagay natin dito. Since bago yung gasket natin guys, kailangan yung linisan yung surface nito. Yan. Para maganda yung pagkalapat niya. At siyempre pag nagbalik kayo nito, siguraduhin nyo na malinis yung makina nyo na. Tanggal nyo na yung mga langis-langis at papalitan nyo na ng bagong langis. Sa akin kasi bagong palit lang yung langis, kaya ibabalik din natin yun. So malinis pa yun. Ay, ibabalik ko na yung cover. Ilalagay ko muna yung ating gasket, no? Ayan. Hindi ka na mahirapan guys kasi meron siyang guide pin, yung sinasabi ko. Yan, pupisto na siya agad, no? Kung nilagay nyo. So take note guys na merong malaki sa maliit na tornilyo. Ayan. Lahat ng maliliit dito sa side na to, dito sa side na to. Wala akong mahaba dyan guys, no. Ito. Maliban na lang doon sa may air filter, mahaba masyado yan. Pero pagdating dito sa gilid ng crank, puro maliliit siya. Ayan, puro maliliit siya. Makikita nyo. Ayan. Yung air filter ko guys, no, ayan, screen na siya. May nabibili ito sa Shopee guys, ang dami. Basta malinis lang yung langis nyo, okay yan. Na ilalagay. So napipilter naman niya guys. Kasi ang liliit ng butas. Pero pag gusto nyo sigurado, yung na lang kayong paper filter, no, mas maganda. Sa akin kasi, bihira kong ginagamit yung motor ko, kaya ganito na lang ako. Bubugan nyo lang siya ng hangin. Yan. Then itong top cover natin sa Rider 150, hindi ko pinapintura to talaga guys, no, para hindi lahat kulay itim. So mas maganda kung fiber to. May nabibiling fiber na matibay naman, high temp naman siya. Ayan, ito ilalagay na natin. Then ito guys, no, hiniwalay ko kasi yung rubber spacer niya dito sa taas. Ayan. Nung bago siya pinturahan, tinanggal ko na. Ibabalik natin. And kung mapapansin nyo guys, iba yung nilagay kong tornilyo dito. Na-loose thread kasi yung dito. Dalawa siya. Pero yung dalawa, okay pa. So, naghahanap tayo ng replacement, pang-retread natin yung topping. Ibabalik natin lahat sa original yan. So, ito siguro, palitan na rin natin ng ibang kulay. Sa ngayon, ibabalik ko muna to para mapaandar na natin. Sa mga nagbabaklas yan guys, no, ito yung mga natutunan ko, no. Yung hindi gaano maigpit, tapos pag nagbubukas ko,
Wala kasi akong gasket na maker, kaya ito, para dumikit siya, para sumakto sa butas na. May magnet Pumapit na sa ilalim. Pwede na siyang i-guide para hindi mahulog yung gasket nyo. Ayan. Ganyan siya. I-check yung under niya mamaya, kasi tagal din na stock to guys, no. Yan guys, umandar na. Umakyat pa yung langis. Okay pa yung makina na guys, kung maririnig nyo, smooth pa rin siya. Alright guys, hanggang dito na lang. So latest ride ko mamaya ito sa labas para naman mabalasa yung makina. Right, dito na lang. Peace out.